Sa ibang balita, daan-daang estudyante mula sa University of the Philippines, Miriam College at Ateneo de Manila ang nagsagawa ng anti-Marcos rally sa Katipunan Avenue kasunod ng paglilibing sa dating Pangulo sa Heroes Cemetery. Ang sitwasyon doon, alamin natin mula kay Jervis Manahan, live. Yes, Cathy at Aljo, hindi daan-daan kundi libu-libong estudyante ng UP Diliman, ng Miriam College at ng Ateneo de Manila University ang nagtitipon dito ngayon sa kahabaan ng Katipunan Avenue para iprotesta ang nangyaring mabilisang paglilibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Occupy Katipunan ng araw ang ginagawa nila at nakikisa naman ang mga motorista sa pamamagitan ng pagbusina at ang tawag nila dyan ay busina para sa hostisya. Sigaw nilang lahat, hindi bayani si Marcos kaya hindi siya nararapat na ilibing sa libingan ng mga bayani. Itong harapan ng Miriam College ay punong-puno na at damang-dama talaga yung galit na nangyari kaninang tanghali. Palakas ng palakas ang kanilang boses para marinig daw sila ng mga opisyal ng pamahalaan. Sana raw ay mapakinggan ng gobyerno yung kanilang pagkadismaya sa paglilibing sa isang diktador, isang mandarambong, isang tyrant at isang human rights violator sa libingan ng mga bayani. Sabi nga nila parang thief in the night ang nangyaring paglilibing kanina. Kitang-kita naman daw na hindi pagkakaisa kundi lalong pagkakawatak-watak ang naging resulta sa paglilibing sa dating Pangulong Marcos. Nandito rin si UP Diliman Chancellor Michael Tan at sinabi niya mismo na nagpapasalamat siya sa pamilya Marcos dahil ngayon daw ay nagising na ang diwan ng ating mga kabataan para umaksyon para sa katotohanan. Tanda raw ito na ang mga millennials ay hindi bulag sa kasaysayan lalo na't libo-libo ang nasawi na torture o ikinulong noong panahon ng diktadorya. Nandito rin si UP Vice Chancellor Nestor Castro na nagkwento pa ng personal niyang karanasan ng torture noon. Cathy, Aljo, sabi ng mga kabataan dito, isang pambabusabos ng kababayan nating mga biktima ng martial law at pambababoy ng kasaysayan ang ginawang paglilibing kaninang tanghali. Also, kanina nagsalita na si Senador Kiko Pangilinan na interim president ng Liberal Party at sinabi niya na gagawin nila ang lahat para ma-undo itong monumental injustice na nangyayari ngayong araw. Hindi pa raw kasi executory ang desisyon ng Korte Suprema at dapat ay bigyan pa ng 15 days ang petitioners na mag-file ng motion for reconsideration. Possible naman daw ang exhumation o muling paghukay sa labi ni dating Pangulong Marcos kung mapapatunayang muli silang lumabag sa batas. Hindi lang daw ito issue ng Administrasyong Duterte, kundi issue ng mga susunod na henerasyon pa. Nakausap din natin kanina si Congresswoman Sara Ilago at sinabi niya na kahit kaalyado sila ni Pangulong Duterte ay mariin ang kanilang pagtutol dito. Dapat daw ay mapanagot yung mga taong nasa likod dito. Hindi rin bababa sa 10 mambabatas ang agad na nagpadala ng kanilang mga pahayag ng pagtutol sa insidente. Ngayon, Cathy, Aljo, napakasikip na traffic dito sa kahabaan ng Katipunan Avenue at hindi natin alam kung anong oras matatapos ang kanilang indignation rally. Nakakadaan naman ang mga sasakyan pero isang lane lamang. Yan muna ang latest mula dito sa Katipunan. Balik sa iyo, Cathy at Aljo. Maraming salamat, Jervis Manahan, nag-uulat live.